Okay, itong hinabion. Aron na itong hinabion ang atohang Assistant School Division Superintendent si Ma'am Lorena Pilari Serrano. Aron ato siyang mapangumusta sa mga nakahanay nga mga activity in preparation sa atohang nagsingabot nga mga palaro hangtod sa NMRA nga preparation. Before na to na madungog ni Ma'am Lorena, ato na siyang hatagag higayon nga makatimbaya sa katawhan sa dakbayan sa Oroqueta, labi na sa tibuok yun, Misamis Occidental. Ma'am, good morning. Good morning, may adlaw sa tanan, may adlaw sa tanang mga lumulupyo sa ato ang mga kaigsuunan sa Oroqueta City, labi na sa ato ang DepEd family sa Misamis Occidental ug tibuok family sa DepEd gikan sa Tanggob, Ozamis, Oroqueta ug whole division of Misamis Occidental. Mayong adlaw sa tanan. Yes, ma'am. Dili sad ka bag-o sa atohang dakbayan kay nakaserbisyo sad ka sa atohang Oroqueta City Division uban gihapon ni Sir Ray. Yes, ma'am. Nagkuyog mi og mga 10 months sa Division of Oroqueta City. Karon nabalik. Ma'am Lord, kabalutang ang gikan ka sa Oroqueta City, mura gamay-gamay ra siya nga scope. Karon naka sa Miss Ok challenge sa imuha ang paghandle og sa dako kayo nga area. Tinuod jud na, ma'am, in terms of coverage or area of responsibility, parehas ra man gyud ang trabaho tanan sa assistant superintendent, but in terms of number of clients every day, in terms of funds nga to be implemented, mas dako gyud ang Misamis Occidental kay nabilong man ni siya sa medium size nga division, whereas katong sa Oroqueta ug sa Tanggob small division ra gyud siya. So mga kwarta dito dili na kay kinahanglan og mga public bidding. Dayon in terms of mga ranking nga mga schedule makaya ra gyud, pero diri daghan kaayo ta og mga personnel labi na atong mga teachers, so dugay ang process is taas gyud siya. Kay daghang mabakante, ma-fill inan na napoy na bakante kay nabiyaan. So never ending gyud ang activities sa ranking. So gabiyahe ka. Nagbiyahe gyud. Dako jud kay siya og adjustment monitoring. sa 300 kapin ang eskwelahan. Ang Oroqueta 50 plus ra hasta ang Tanggob. Karon ma'am, nanay mga palaro gikan sa ubos magkataas hangtod mabuta sa NMRA nga preparation. Unsa imuhang mga nakahanay nga mga activity para sa ma-prepare ang atong mga kabataan para sa nagsingabot nga mga palaro? Regarding sa sports, busy og taas gyud ato ang preparation, ma'am. Ilabi na nga for Misamis Occidental, duha ato ang gipreparahan. Mahimo gyud siyang tulo. Ato ang lower meets division, atong provincial kay ga-start naman ta last year sa atong One Ascenso Misamis Occidental Athletic Association nga provincial meet gid siya. Katong gi-launch sa Tanggob. Oo, katong sa Tanggob ta. And then next year, luckily Misamis Occidental will be hosting the Northern Mindanao Regional Athletic Meet Association, bali ang NMRA palaro sa region kita mao'y mag-host. So that will be participated in by 13 other divisions. Daghan kaayo. So sa atong lower meets, ma'am, na atay mga schedule like sa school, sa entrams. Ang district, ang school nga selection will be or nahuman na ang uban atong August. Selection of players? Yes, selection of players. And then ang schedule sa ato ang district meet is September 20 to 21. Hapit na. By district na. And then ato ang unit meet October 12 to 13. Asa i-host ang ato ang district meet, ma'am? Ang district meet dito ra by munisipyo. Okay. For example, ang taga Dunvic dito ra pod sila mag-select, and then sa Bonifacio ug other municipalities. Then kaning unit meet na magud sila yung mga cluster. So mag-select na pod sila o kuan mga athletes. Then kanang mga winners sa unit meet, mauna dayon mo participate sa tuang division meet.
Okay. So ang atong division meet will be on October 26 to 27. So, bulan lang ang gap nila. Busy gid kayo ang mga eskwelahan nato, ang ato ang mga principal o atong mga kabataan. And then atong target for provincial meet, selection na bali na nato diri sa para 1 Miss Ok nga palaro, January 21 to 24. Doon na gid siya, ma'am. Next year pa, Next year. 2025. Pero bulan na lang. Pila na lang ka mga bulan na. Tinuod. dili So, to- busy gid kaya ang para sa sports ang mga activities. And then, ang ato ang regional meet will be on February or March. Mo na target date nato. And our palaro will be May 2025. Gimura galisod ko sa schedule kay kinahanglan ang training, kinahanglan mo guna siya og sakto gyud nga Last time. year, earlier ta nakakandak sa ato ang provincial meet. Katong that was hosted by Tanggob. Yes. January, that was I think January, second week of January. And then ang ato ang regional meet happened dito na sa May. Kay July naman ang palarong pambansa atong last year. Pero karon gamay ra gyud ang less than 1 month atong preparation gikan sa regional meet to palarong pambansa or gikan even sa atong provincial meet paingon sa regional meet. Okay ra siguro sa mga player, mga katong Trained na nag-exil gyud. na, dayon wala pa nang graduate. Katong mga bag-ong sulod nga kinahanglan pa gyud siya i-train pa gyud nga para pero sige no. Pero ga-encourage na noon ta ma'am sa ato ang mga estudyante katong existing wa pa nang graduate na apa nato like sa atong other divisions pod nga mag-conduct na sila og school nga training, school-based training. After manggod adtong pag-participate nato sa palarong pambansa, nag-order gyud si Gov nga ipadayon ang training school-based bisan og wala pa tay mga competition. Kumusta ang training, ma'am? Katong mga estudyante man gito inyong gitrain kay mao may modula. How about ang ilahang pag-eskwela? Dili affected ang ilahang Dili ra pod ma'am. lang mga klase? Dili ra kay karon nga nagsugod ang klase dito ra man gyud sa time nga vacant sila like after class. Okay. So gamay-gamay ra gyud siya time, no? Pero atong intensive training gahatag gyud ta ato og module. Naapoy mga teacher nga in charge nga mohatag sa okay. module ilang ansiran. Kay di man pud sila whole day mag-training ma'am kay like for example sa athletics, sayo sila mang mata, pahulay na sila og taas na ang adlaw. Correct. O kay init man. So atong panahon nga nagpahulay na sila, mo to ilang panahon nga mag-answer sa module. Unsay mga gipangbuhat ninyo, ma'am? Para karon, ikaw nga tanan nag-supervise, ikaw ba'y nagtan-aw or unsay imong nga rule? Naata ang Preparation. para sa atong One Ascenso ma'am nga committee. So ang ato yung president or the chair is si Gob. Atong vice chair si SDS Reynaldo Manuel, si Sir Ray, and then members ana niya ang uban nga mga superintendent sa 4 divisions within Misamis Occidental. Ma'am Shambai Usman, Ma'am Jean Veloso, ug Ma'am Nympha Lago. Kaming mga assistant superintendent, mga supporting lang mi nga mga staff sa among mga superintendent. And then more or less kami po in charge dahil mag-monitor kay naaman tayong gitawag og division sports officer ang ato ang SGOD chief diri sa Misamis Occidental si Ma'am Cheryl Samontina. So siya na ang in charge ana dito paingon sa field. So inig mag-meeting me siya na rin mag-disseminate dito sa mga coaches with the sports coordinator po sa ato ang division. Kami more on monitoring, planning o policy making. Karon ra gitagaan ani nga murag sa administration ni Gov Waminal nahatagan og priority no na focus ang atohang palaro. Unsa imong challenge ana, ma'am? Unsa imong gibati? Unsa imong nabugatan ba mo sa inyong part kay sa una sa wala pa mo dili man kaayo gyud wala gyud kayo gitagaan og priority ang sports. Tinuod jud na ma'am. Last year murag naman ganing mga kakulangon sa last year nga preparation pero lahi ra gyud siya compared atong walay funds nga gihatag nga kamulo lang mi og dagan og ahadapita mangita dayon gumikan nga naay kakulangon sa funds dili gyud ta ng event ang maapilan sa division. Nag-start ta sa division meet. Since into sports gyud si Gob o grabe gyud ang suporta aning sports o bitaw nang nag-create gyud siya One Ascenso Misamis Occidental nga selection aron to represent Misamis Occidental. Naghatag gyud pud siya order sa mga mayors
nga mo support gyud sa mga eskwelahan sa district o sa division. Labi na financial. Yes, kanang Okay, financial muna gyud ma'am. number Mao gyud na siya. So ang pag-participate bali sa mga districts kung tibuok Misamis Occidental atong hisgutan, grabe po kaayo ang support sa mga mayor. Gikuhaan gyud ang budget sa SEF for that purpose. Dayon kung sa mga cities nakalaan na gyud po daan siya gikan sa SEF funds ang mga galastuhon para sa sports. Lagi din. Sa inyo pod nga part, duha gud ang focus. Academic og ang sports. At least man lang sa pagpanalapi na magaan ra. Magaan na. Mas bisan pag unsa man gud ka bugat ang imong mga trabahoon kun naapoy nag-support na nag-push sa ubos para mapan. DepEd cannot stand alone yun without our partners sa atong LGU. Kinahanglan man gyud kada lihok nimo naman jud financial man gyud ang number 1. Tinuod. Then ang atong mga kabataan labi na katong na ay mga nagtangag ng mga prizes, mga award. Kana sana ma'am maka-encourage kayo, maka-motivate sa mga bata. Sayunan og makaupat ka gold. Hindi na kay 200. Oh. 50,000 isa ka gold, murag sa labing naka gold na ka, naka 50,000. Sa sunod ni jud ka ako na ginigdag. Na-start na siya ma'am. Ato dito pa ko sa Tanggob. Si Cholo Papel Kato bitong runner nga nakadaog siya sa palarong pambansa. Tulo yung gold ma'am. So 150. Dili pa to 50,000. Wala pa to gi rule ni Gov atong panahon na the other year na siya 30,000. Ang coach dayon kay 15,000 per event. Oh. So maning kamot gid ang coach. Oh. Atong panahon na 30 pa to, so 30 times na siya 90 ato. Dako siya impact ma'am no. Economic makatungad kay sa kadako sa award matabangan ang financial dili lang ang bata status sa ang tibok pamilya gyud. Kay katong nahitabo karon di ba katong kan iya nakit-an pa niya kung say kakulangon sa bata kay kasagaran mo excel anang mga inana mo kay katong po mga luoy mo di ba? Kay maning kamot man good pod para sa ilang naanad pud sila nga mag-effort ka na yung pakusog ba no naanad sila sa ilahang mga ang training kung yung physical nga training sa balay na train na daan sila so kasagaran mo toy mo excel so dako jud kayo og impact sa inyong mga part tinuod jud kay kung sa mga incentives lang di gyud na makaya na mo ma'am kay wala sa guidelines kay wala gyud di gyud na maabot nga ma-awardan no even ang mga coaches dili gyud siya ma-rewarded lagi din mo kung makamotivate nila nga mo pan gud sila ilang goal is ka-gold gud sila ibutan ta siya extrinsic motivation siya extrinsic factor pero dako kay siya nga factor lagi dako gud siya tabang nakay gusto pang idugang nakay gustong mensahe nga gustong ipaabot nimo labi na sa mga coaches, sa mga athletes, atohang mga students and parents. Sa ato ang mga student, athletes, parents, teachers, coaches, school heads, o tinang kinatibuk-an nga mga lumulupyo sa Misamis Occidental not only for sa coverage sa DepEd Misamis Occidental. We are all in this together for our activities sa ato ang sports. It's because nagkahiusa ato ang 4 divisions with the support of our local and our provincial officials. Pinangunahan sa ato ang pinangga maabtikon working provincial governor attorney Henry S. Waminal ug sa tanan nga mga board members. Dako tag pag-asa karon tuiga. It's because the support not only for from DepEd but of course all the stakeholders involved sa ato ang mga activities sa DepEd nagsuporta kanato kanunan. Okay, kay salamat Ma'am Lor. Dili na ni katapusan natong istorya karon. Napatay mga panahon nga makikita ta og mga isang big update sa status sa ato ang mga palaro dinhi sa Dakbayan or dinhi sa Misamis Occidental para usab atong ma-update, matagag-update ang atong mga ginikanan, atong mga kabataan nga kanunay nga nagsunod ug naglantaw sa mga ugma sa atong mga kabataan. Uban sa atong Governor Henry Waminal ug sa atong Mayor dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta, Mayor Lemuel Merrick Acosta. Ako si Joanne sa Rigong Banta Suda, mingon kanyong dahang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon.